Higit na pinalakas, higit na pinalawak, at higit na pinakikinggan. Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. DWAY 1332 kHz. Sunshine Radio, Cabanatuan City. Iba sa iba, sa iba, sa iba. Araw po ng Biyernes, magandang hapon po sa lahat ng ating mga kapartner mula Luzon, Visayas, Mindanao at maging sa iba't ibang panig ng ating mundo na patuloy na sumusubaybay sa lahat ng mga programa dito po sa DWEY. Setyembre 4, 2020. Samahan po ninyo ako sa loob ng isang oras na tatalakay sa mga ibang issue na napapanahon ngayon at tatanggap ng mga pag-ulat mula sa ating mga matang agila patrollers. Makakapanayan po natin ang isang correspondent ng isang kilala at malaking kumpanya, itong Philippine Daily Inquirer, na si Ma'am Joanna Aglibot. Magandang hapon po, Ma'am. Hello po, Sir Jude. Magandang hapon po at magandang hapon po sa lahat ng mga nakikinig po ngayong hapon sa atin. Apo. Tayo ngayon, Ma'am, ay napapakinggan sa pamamagitan ng talapihitang DWAY 1332 AM Sunshine Radio at sabayan din po tayong napapanood sa pamamagitan po ng live streaming, Ma'am. Opo, hello po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayun, Sir June, kumusta po? Ayos naman po. Kayo po, Ma'am, kumusta po? Ayun, ayos lang din naman po, Sir Jude. Apo. Unang-una, Ma'am, congratulations po dahil nabasura po ata ang kasong isinampa po sa inyo. Yes po, Sir Jude. Nung last Tuesday po, I finally received yung resolution po on my libel case. Opo. Filed, tapos na-receive ko po siya nung Tuesday at na-dismiss nga po yung kasong isinampa sa akin ng isang barangay kagawad dito sa barangay San Miguel, San Antonio, Zambales. Ano ba yung kasong isinampa sa inyo, Ma'am, para maunawaan naman natin, mapakinggan namin at para makapulot din kami po ng aral? Yung case po is a cyber libel case po. The complaint is came po from reposted article from Rappler na shinare po ng aking correspondent dun sa kaso. Opo. Bale, hindi po sa akin nanggaling yung post. Ito po ay nakatag lang po sa akin. Pero sinama po ako doon sa mga kinumplain po. Opo. So, hindi po kayo ang gumawa ng article na yun, Ma'am? Actually, hindi po siya article. Yung ang idinimanda po ay yung nag-share lamang po nung story. Pero yung story po, kung maaalala mo, Sir Jude, Opo. on May 25 ay nag-release po ang National Union of Journalists of the Philippines Opo. ng isang alert matapos na ang barangay kagawad na si Sigfred Gonzales po ay nagpunta sa harap ng bahay namin at verbally hinaras po ako at ang aking pamilya. Naglabas po ng alert ang NUJP at ito po ay shinare ng ating mga kaibigan Opo. at mga kasama sa trabaho. Opo. Ang ilan po sa kanila ay tinag po ako dun sa post at isa nga po yung isang kaibigan natin na correspondent natin sa kaso ang nag-tag po sa atin at yun po yung kinumplain po nitong kagawad po at sinabi niya po na libelous content. Oh, so paano po ang naging proseso nun, Ma'am, nung sinampahan ka ng kaso? Ano po yung naging proseso po? Na-receive ko po yung subpoena. Nung na-receive ko po yung subpoena, hindi ko na po maalala, pero ang alam ko po Father's Day po noon. Opo. Tapos po, na-receive ko po siya. Wala pong attachment actually from the Bulwagan. Opo. From the Department of Justice dito sa Zambales. So, kinuha ko po yung attachment sa iba. Ako na po yung kumuha. And nakalagay nga po doon na inirereklamo niya nga po ako doon ng cyber libel. Actually, dalawang kaso po yan, Sir Jude. Opo. Meron, ang una po ay simple disobedience. Tapos, yun nga pong cyber libel. At pareho po yung nabasura ng korte. Opo. So, nagkaroon po kayo ng hearing, Ma'am? Hindi na po dahil po sa initial
investigation po or sa initial hearing po or nag-file po ako ng aking counter affidavit at yun lang po muna ang unang proseso at dun pa lang po ay nabasura na po yung kaso. Ilang buwan naman po ma'am bago po naibinasura ng judge yung kasong isinampa po sa inyo? Actually, yung resolution po is dated July 28. So, the incident happened May, mga 2 months lang po. 2 months po. More or less 2 months, opo. Mabilis naman po yung naging action dun sa processing nung kaso po. So ibig sabihin ma'am, pag ibinasura po ng korte, ibig sabihin insufficient po o hindi po sapat yung mga isinampa sa inyo nung complainant po? Yes po, yung case po against me, the simple disobedience case po ay naibasura for lack of probable cause at Opo. ganun din po yung cyber libel po, sir. Opo. So paano po natin na hinarap ito ma'am? Medyo nakakatakot Opo. kasi kung babasahin ko kasi yung complaint po nung Barangay Kagawad, parang hindi po yun ang tunay na nangyari dun sa totoong nangyari. So nakakatakot kung paano binabaluktot ng iba yung mga tunay na pangyayari. Kaya nga, yun yung role natin bilang mga journalist na alamin kung ano yung mga tunay at yung katotohanan, Sir Jude, yun yung role natin bilang mga journalist. Kung paano ko hinarap, medyo, syempre, nakakatakot, lalo na at kasama ko yung pamilya ko at nasa isang community lang po kasi kami ni Barangay Kagawad nasa kabarangay nyo po, ano? Kung maalala mo, Sir Jude, dito din ako nagsulat ng tungkol sa tainted rice. Doon po nagsimula lahat ng mga harassment na na-experience natin. Parang nakakatakot pero sabi nga nila, it is still the best time to be a journalist. Na parang ito ang isang magandang pagkakataon para paglingkuran mo yung komunidad kung nasaan ka at paglingkuran natin yung mga kababayan natin. Yun po, Sir Jude. Wala namang kasamang death threat yun, ma'am, yung nung isinampa sa inyo at habang pinoproseso ay hindi naman kayo nakatanggap ng mga death threats? Ang nauna po kasi niyan, Sir Jude, yung pagsulat natin tungkol sa naipamahaging tainted rice dito sa barangay, no? Apo. After po nun, meron pong mga harassment, nag-Facebook live po sila at sinabi po ng ilang mga barangay official doon na magpa-file sila ng case against me. Pero hindi naman po sila nag-file hanggang sa dumating yung incident nga noong May 25 na yun nga po wala po sa harap ng bahay namin yung isang barangay kagawad na ngayon po ay ongoing po yung admin case naman po na final ko against sa kanya. So nag-counter file din po kayo sa kanya, mama? Actually, Sir Jude, nauna po akong nag-file ng case. Okay po. Nauna po akong nag-file sa police station. Dumaan naman po sa proseso sa DILG hanggang sa ngayon po nasa Sangguniang Bayan na po dahil sila daw po ang dumidinig ng ganong kaso po. Apo. So mula po noong sinampahan kayo, tuloy-tuloy pa rin po yung ating pagsusulat sa PDI, ma'am, or sa Philippine Daily Inquirer? Opo, Sir Jude, parang hindi naman po naging, ano bang tawag doon, parang hindi naman po siya naging hadlang para gawin natin yung trabaho natin. Actually, mas na inspire pa po tayo na tulungan at mas na-inspire tayo na sabihin yung katotohanan dahil dun sa ganitong klaseng mga pag-atake at sana ganun din sa iba na wag tumigil sa pagsusulat at sa paglilingkod sa bayan dahil parang siguro si Jude malungkot mang isipin na parte siya ng trabaho. Sana matigil na
Apo. yung mga ganitong pag-atake sa tulad nating mga mamahayag. Tama Mas po, matagal tama si po. Sir Jude sa mga tagapakinig mo, Sir Apo, Jude. apo. Alam natin na mas matagal po kayo sa industriya, mga matatagal na po kayo. Ito po ang nakakalungkot sa bilang isang mamamahayag, ma'am, ano, kapag meron kang ikinorek na ginawa ng isang opisyal o kahit ano pa mang nasa gobyerno na ikinorek yung maling gawain, akala nila kinakalaban mo na sila. Pero kapag Oo. puro magaganda yung mga binabanggit mo, sinusulat mo sa kanila, kakampi ka. Pero pag kinorek mo na sila, iba nang tingin nila sa'yo, ma'am. Itong nakakalungkot na pangyayari, ma'am, ano? Opo, at saka parang Sir Jude, parang lahat naman po tayo, ang gusto natin ang maayos na bayan, Opo. maayos na Pilipinas. Opo. Sana maintindihan din yun ng iba, no, na parang kung gaano kahalaga ang pagpuna o kung gaano kahalaga ang mga constructive criticism Opo. sa pagpapaunlad ng isang magandang bayan o magandang Pilipinas. Opo. Ayun po. At kumusta naman po ngayon, ma'am, sa ngayong nabasura na ang inyong kaso? Kumusta naman po yung relasyon ninyo ngayon ng nagsampa sa inyo? Hindi ko din po hindi ko alam, Sir. Hindi ko po alam, Sir Jude. Pero siguro, at tulad ng sinasabi ko po nung nagharap po kami sa admin case po, Sir Jude, ang pagpapatawad naman po ay ibinibigay mo yan sa sarili mo para din makapag-move on ka sa mga gagawin mo pa sa mga susunod. Pero syempre, hindi natin yun makakalimutan. Kasi para itong pag-atake, hindi lang sa akin, kundi sa pamilya ko po. Dahil nasa isang bahay po kami nung gabi po na yun. Pero, ayun nga po, nag-public apology po si Napakaganda ho para sa ating mga katulad na mga manunulat, katulad na mga nagpapahayag or katulad nating mga journalist, ay napakaganda ho at kapupulutan po natin ng aral itong karanasan ng ating kasamahan mula sa Philippine Daily Inquirer na si Ma'am Joanna Aglibot, dahil nga po hindi naman siya nagsulat ng artikulo pero itinaglang sa kanya ay ang ginawa ng barangay kagawad ay siya lang naman ang sinampahan. So nakakalungkot po na pangyayari na mukhang meron pang mas malalim siguro doon sa kagawad na yun. Baka naiinggit o ano pa man, bakit hindi man siyang gumawa ng artikulo pero sinampahan niya. Nasa linya na po ulit si Ma'am Joanna. Sige po, ma'am, ituloy po natin kanina yung sinasabi po ninyo at naputol po tayo. Apo, ayun. Nasaan na tayo, Sir Jude? Yung paghingi po ata ng tawad, ma'am, humingi ba daw siya ng tawad? Opo, nag-post po siya sa kanyang Facebook page po ng kanyang Facebook account po, personal Facebook account ng kanyang public apology po sa pamilya ko po. Hindi po personal, ma'am, ipinadaan sa social media. Hindi po, nag-usap din po kasi kami sa barangay hall dahil po hindi lang po ako ang dinimanda niya kundi pati po yung father ko, yung tatay ko po. Opo. Ay kasama din po dun sa demanda. Anong kinalaman ng tatay niyo, ma'am, at isinama sa demanda? Dahil po ang dinimanda niya po is oral defamation po. Dahil may sinabi daw po ang aking tatay sa kanya nung time po na nandito na nagwawala po siya dito sa labas ng bahay. Pero ayun nga po, nilinaw po namin, nagkausap po sa barangay hall dahil sinabi po ng prosecutor na yung kaso po ay dapat pag-usapan muna sa barangay hall at hindi kaagad dapat isinail sa court. Opo. So, ang nangyari po ay nag-usap po sa barangay at ayun nga po nalinawan na siya naman po talaga ang nagharas nung gabing yon, kaya siya po ang humingi po ng tawad. Opo. So ngayong naibasura po ang inyong kaso, ma'am, kumusta naman po yung isa ng paninyong kaso sa kanya? Tuloy pa rin ho ba? Tuloy po, meron po kaming hearing sa Wednesday po, sa Wednesday next week.
pag admin case po yung isinampa nyo sa kanya, may posibilidad pong matanggal siya sa position, ma'am, at hindi na siya makabalik sa anumang position sa gobyerno? Ang alam ko po, pwede po atang suspension order. Depende po ata yun sa magiging Decision decision po po ng ng korte. mga sangguniang opo, Opo. ng SB po. So, sa ngayon, ma'am, aktibo pa rin ba siya? Opo. Kumusta naman alam po? ko- Sige po. Ang alam ko po kasi, nag-file po ata ang aming alkalde Mm-mm. dito sa San Antonio ng complaint sa SB, pero wala po atang progress yung ano po yung final po ng mayor. Kasi ang sa pagkakaalam ko po, ang kailangan daw po talagang duminig nun mga sangguniang bayan. Ayun po. Ay, hindi po sa ombudsman o hindi po sa sangguniang bayan pinadaan? Pwede din po ata. Pwede din po dahil kung hindi po maaayos dito sa Sanggunian. aming bayan, pwede po atang iakyat sa ombudsman po. Opo. Kasi pag naakyat po ata sa ombudsman at napagdesisyonan nila at nakita nga guilty itong si Kagawad, matatanggal siya at hindi siya makakabalik sa anumang posisyong gustong hawakan na sa gobyerno. Parang ganun po ang ganun pagkakalam nga po ko, ma'am. yun. Opo, ganun nga po yun, Sir Jude. Sa ngayon, ma'am, kumusta naman po sa inyong bayan? Ayun, dito naman sa Zambales po, medyo okay naman po yung nagiging sitwasyon, Mm-mm. pero may mga iilang mga lugar po na doon lang sentro kung tungkol po sa COVID-19 Opo. doon lang po nasisentro, kumbaga parang yung Marine Academy po dito. Mm-mm. Meron pong Marine Academy na lockdown po ngayon dahil may mga bagong pasok na mga magkakadete Opo. na nagpositibo sa COVID-19. Bale, 14 po sila. Tapos may iilang mga lugar na sinasara naman kaagad, kaya medyo kumukonti, hindi tulad nung dati, Sir Opo. Jude, no, na para siguro nabigla din tayo dahil din Kaya nga sa po, sitwasyon. biglang lumubo, ma'am, Kung Pero kailan ngayon, na parang- niluwagan yung classification ng mga quarantine, saka naman lumubo. Opo. Pero ngayon, medyo sana naman, ma-flatten na natin yung curve, ika Opo. nga nila, para ayun, makausad na tayo ulit at makalabas ng malaya. Opo. Nabanggit niyo, ma'am, na sana naman ma-flatten yung curve. Matatandaan ho natin na in-announce na ni ni DOH Secretary na-flatten na yung Oo nga, sir. Naniniwala ba tayo? tapos sinabi na naman niya noon na nasa second wave na tayo. Oo nga po eh. Sana Kumusta- yung totoong maka-flatten na talaga natin yung curve, no, sir? Opo. Sa inyong bayan, ma'am, ilan lahat yung napaulat na positibo ngayon? Dito sa bayan namin, ang alam ko more or less 10 lang ata. Dito po Wow. sa San Antonio, ha? Oo, dito po sa San Antonio. Hindi po ako sigurado. I-check ko po yung aking data. Mm-mm. Yung aking data. Siguro mamaya, Sir Jude, tapos Opo. i-update ko po kayo Opo. kung ilan po. Hindi po ako sigurado. Pero, ayun po, medyo bumababa naman po. Gumaganda po kasi. Opo. Mas madami ngayon yung bilang, sir, ng recovery kesa sa mga nadadagdag na confirm cases. Napakagandang balita naman yan, ma'am, na mas marami yung nakaka-recover, Kumusta naman po yung mga aksyon, yung pamimigay ng ayuda ng ating lokal na pamahalaan dyan sa inyong bayan, ma'am, nung panahon ng ECQ, MGCQ at hanggang sa kasalukuyan? Ayun po, no panahon po ng lockdown, meron din naman pong mga ayuda na dumadating mula sa provincial government. Ayun po, meron naman pong iilang mga relief, pero ayun nga, minsan siguro naiintindihan natin na yung iba nakukulangan. Ganun po siguro, yung iba naman okay lang. Opo. Pero ayun
parang nabigla siguro tayong lahat, parang hindi natin alam kung Napaghandaan, paano ma'am, tayo, ano po? Mm-mm. oo, kung paano natin susolusyonan yung mga ganun. Pero isa din siyang lesson, Sir Jude, no, Opo, na sana sa mga susunod, makapagplano tayo ng mga ganitong mga klaseng pandemya kung paano natin siya lulutasin para Opo. hindi katulad nitong ngayong mga nagdaan na para tayong nabigla, hindi natin alam kung ano yung gagawin natin. Kung mas maaga po sana na nagsabi noon si Secretary Duque, mas maaga sana at mas naagapan pa sana. Pero kung matatandaan mo, ma'am, di ba ang sabi niya noon na hindi pwedeng malayong mangyari dito sa Pilipinas? Opo, yun nga po. Kung sana naisara nga po talaga natin kaagad, Opo. kung hindi natin naipapasok ang mga Chinese na Opo. naunang nagpositibo dito Opo. sa bansa natin. Sana. Sana napagtagumpayan na natin to. Maaga tayong natapos sa ganitong sitwasyon ng ating bansa. Oo nga po, Sir Jude. Ma'am, sa inyong karanasan, doon sa pagsampa sa inyo ng kaso, ano po yung pwede po ninyong may advice sa lahat ng mga kasamahan nating journalist dito ho sa buong Pilipinas na makakapanood at makakarinig po ng aking panayam sa inyo, ma'am? Alam naman natin, lalong-lalo yung mga baguhan, talagang mainit po yan. Opo. Mainit po yan. Parang baguhang driver lang, nakaskasiro. Ano naman po yung pwede nating may advice sa kanila, ma'am? Ayun lang, ang advice siguro maging patas at maging totoo pa rin sa Opo. kung ano yung ginagawa natin. Alam naman nating lahat yan yung journalism code of ethics natin, Opo. mas magandang sundin natin siya palagi. Kasi Opo. hindi naman tayo ililigaw ng ethics natin, ang yung journalism code of ethics natin, hindi naman tayo ililigaw. Kasama ka namin, Sir Jude, last time sa Opo. safety training, po. Tumatak po Ayun sa po, isip ko, ma'am, yung binanggit noon sa ating training na no story worth dying for. Opo, ayun po. Opo. Mag-iingat lang po tayong Opo, lahat, pero ang masasabi ko lang, matatalino kasi yung mas madaming matatalino diyan at alam nila na ang panlaban lang sa mga ganitong klaseng pag-atake ang katotohanan, Sir Opo, Jude, opo. no? Kung magiging totoo ka, kung totoo lahat ng mga nire-report mo, wala kang dapat ikatakot. Tama po. Pero sana tatagan lang din nating lahat yung mga loob natin Opo. na harapin yung mga ganitong klaseng pag-atake. Kaya nga nagkakaroon po tayo ng mga safety training kung saan para alam ng mga kasama natin o alam nating lahat kung paano natin poprotektahan yung sarili natin at ang isa't isa. Naramdaman ko nung nag-file po ng case. Opo. Hanggang sa kung ano mang atake yung na-experience ko, andyan yung kayo, Sir Jude, mga kasama natin sa media, Opo. sa NUJP, mula pati na ang iyong mga editors ko, ang mga kasama sa trabaho. Alam natin kung gaano tayo katatag pag magkakasama Opo, opo. Kaya pwedeng kayong magsumbong. Diyan kay Sir Jude, pwede po kayong magsumbong sa mga kasama natin sa trabaho. Ayan, lagi po natin sanang isipin na hindi lang tayo palaging mag-isa, kundi magkakasama tayo palagi sa laban. Opo, At opo. sa mga kasama natin na nahaharap din sa ganitong klaseng mga pag-atake, andito lang kami ni Sir Jude at ang ilang mga mamahayag, lalo na ang NUJP, para damayan tayo sa mga ganitong problema. Opo. Napakaganda po ang inyong mensahe o advice sa lahat ng mga kasamahan natin na mamamahayag sa buong Pilipinas, ma'am. Sana nga po lahat na ng mamamahayag ay talagang magkaisa dahil iisa lang naman ho yung ating isinusulong, iisa lang naman po yung ating mithiin ang makapagbigay ng tama at wastong impormasyon sa ating bayan, di ho ba? Opo, sir. At
ano no, sir, hindi, dapat kahit na hindi ka Ayun po, napakaganda po yung aming pinag-uusapan at patungkol po ito sa trabaho ng mga mamamahayag at yung mga posible pong kinakaharap ng isang mamamahayag kapag nakapagsulat po ng medyo constructive criticism sa isang namumuno ay ito ho yung katotohanan ng nangyayari ay talaga hong makakatanggap ka ng hindi maganda. At ito nga ho, nasa linya na ho ulit si Mama Joanna. Sige po, yung sinasabi po ninyo kanina, ma'am. Ayun, Sir Jude, no, para sa, hindi, yung sinasabi ko nga po na ang kalayaan ng pamamahayag o ang Opo. freedom of the press o freedom of expression ay hindi lamang po tungkol sa ating dalawa, Opo. sa ating mga journalists. Opo. Ito po ay kalayaan nating lahat, kalayaan na maihatid namin ni Sir Jude, naming mga journalist, ang mga balitang dapat malaman ng mga kababayan natin, kalayaan ng mga taong malaman ang katotohanan ng nagaganap araw-araw dito sa bansa o sa mga bawat bayan na pinaglilingkuran po natin. Kaya sana hindi lang kami yung magtulong-tulong para ipaglaban ng freedom of the press na mahalaga sa isang demokratikong bansa. Sana makasama din natin lahat ng mga tao na ipaglaban yung karapatan na yun na hindi lang naman po para sa amin, kundi para sa ating lahat. Apo. Maraming salamat, ma'am, sa maikling oras na ipinagkaloob po ninyo sa akin para makumusta naman kayo at makapanayam, malaman yung kung ano yung nangyari doon sa kasong isinampa sa inyo at natutuwa po kami, ma'am, at kinocongratulate po namin kayo na nanalo kayo sa kasong isinampa sa inyo ng isang barangay kagawad. Minsan pa po, congratulations po sa inyo, ma'am. Opo, Sir Jude, ay nako, sobrang salamat din po, salamat po at nagkaroon po kayo ng time na kumustahin ako at Opo. sobrang na-miss ko po kayo, no? Opo. Medyo matagal-tagal na din yung safety training. Kaya nga po, Sana ma'am, po eh. magkita-kita po tayo ulit para... Sana Ayun matapos po, na sana- itong COVID, ma'am. Opo, bisita po kayo ulit dito sa Subic, sir. At Opo. laging bukas po ang... lagi po kayong welcome po. Mag-text lang po kayo sa akin at Opo. babanding po tayo ulit. Opo. Ayun po. Opo. Salamat po, mama, at stay safe po kayo lagi dyan. Opo, thank you po. Mag-iingat din po kayo, Sir Jude. Thank you Opo. po. Salamat po. See you soon po. Opo. See you soon, Sir Jude. Opo, God bless po. Ayan po ang tinig ni Ma'am Joanna Aglibot, ang correspondent ng Philippine Daily Inquirer na nakabase po dyan po sa lalawigan ng Zambales. Ito ho talaga ang dilema na kinakaharap po ng isang tunay na mamamahayag na kapag meron ka hong hindi ho kasi maiwasan na meron kang mga nakikitang mga mali na ginagawa ng ilang mga opisyal at kapag ginagawan mo ito ng constructive criticism, minsan ho ay nagagalit sila sa iyo at sinasabi nilang antay ka, laban ka sa kanila. So parang nakakalungkot po yung mga ganon na mga kababayan. Pero sana naman ay kahit ganon ay yun nga, yung kalayaan ng pamamahayag ay huwag ho nating kitilin o huwag ho nating patayin. Kumbaga gawa mo, sulat ko. Gawa mo, report ko. Kaya kung ano yung nakikitang ginagawa mo, sinusulat ng mga journalist, inire-report ng mga reporter. Kaya kung nakakitaan ka ng hindi magandang ginawa, talagang pupunahin ka. Yung pagpuna naman ho ay kung titingnan ho naman natin at kung kukunin ho nating challenge or hamon, mas lalo ho nating gagandahan yung ating performance kapag tayo ay pinuna. Pag pinuna yung ating trabaho. Pero wag naman hong lalampas sa boundary na pati personal na buhay
ay papakialaman mo. Huwag naman ganon. Pakialaman lang natin, punahin lang natin kapag meron po tayong nakikita hindi maganda sa kanyang ginagawa, sa kanyang sinumpaang tungkulin, hanggang doon lamang po tayo. Huwag na po tayong lalampas sa boundary na maging ang kanyang personal na pamumuhay ay pati ang kanyang pamilya ay idamay. Huwag naman po.